Mga ka-crypto, napakahalaga po ng ating topic or pag-uusapan natin ngayon. Sapagkat pag-uusapan po natin si XRP na nasa critical na punto ng kanyang market journey. Ang tanong ay, will XRP bounce or break? Matapos pong bumagsak ng halos 18% nitong buwan, marami po sa atin ang nagbabantay dahil ang susunod na galaw na XRP ay maaari pong magtakda ng trend hanggang sa pagtatapos ng taon. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang nangyayari kay XRP sa kasalukuyan. Si XRP ay kasalukuyang nagtitest po ng kanyang critical support sa paligid ng presyong $2. Kahit may modest gains na 1% sa nakaraang 24 hours at saka 3% sa nakaraang linggo, ito po ay nasa halos 40% below ng kanyang July 2025 high na $3.65. Ang presyo po ngayon at volume na $3.89 billion ay malinaw na nagpapakita ng market hesitation. Kaya ang suporta sa $2 ay napakalaga para sa near-term direction. Paano naman po nakakaapekto ang technical patterns? Base po sa analysis, sa XRP ay posibleng nasa fourth phase ng 5-stage wave pattern. Ang consolidation ay huminto po sa ibabaw ng 2021 high na ngayon ay nagsilbing bagong support zone. Kapag na-hold ng maayos ang $2, may posibilidad na mag-rebound ito patungo sa $2.60 to $2.70 na price range. Ngunit kung bumagsak po ang support or nabasag ang support, maaring bumaba po sa XRP sa price range na $1.85 to $1.90. Ngayon ay ano naman ang role ng ETF inflows sa market? Ang ETF activity ay mabilis na lumakas. Ayon po sa report, mahigit 80 million XRP tokens ang naidagdag sa bagong funds sa kanilang unang araw. Ang Grayscale at Franklin Templeton ay may combined inflow na $130 million, habang ang Canaries Fund ang may pinakamalaking share sa $331 million. Ang mga ETF na ito ay nag-aalok po ng secure at regulated exposure kay XRP. Kaya mas maraming institutional investors ang naaakit at nagbibigay ito ng credibility sa token. Ngayon ay paano po nakakaapekto ang institutional demand sa presyo? Kapag dumami ang institutional participation, nagiging potential catalyst ito para sa future price growth. Ang ETF inflows ay nagpapakita po na may renewed demand kay XRP. Ngunit kailangan po nating tandaan, hindi po ito garantiya na agad tataas ang presyo. Ang market ay sensitibo po sa technical strength at investor sentiment. Kaya dapat bantayan po natin ang price action sa $2 na support. Ano naman po ang risk versus opportunity sa kasalukuyang setup? Bagamat nagdadala ng optimism ang ETF, may pressure pa rin sa broader market. Ang volatility ni Bitcoin at mabagal na retail participation ay maaring limitahan ang immediate impact ng mga institutional inflows. Kaya kung mag-bounce si XRP sa $2, posibleng maabot po nito ang $2.60 to $2.70 na price range. Ngunit kung bumagsak, mas mababang support levels ang maaaring matest. Ang balance ng opportunity at risk ay nasa ating pagsusuri
or technical analysis at saka market fundamentals. Ngayon ay ano naman ang dapat nating bantayan sa susunod na mga araw? Ang mga key areas ay ang $2 support, ETF inflows at saka trading volume consistency. Ayon po kay Skipper, ang institutional demand ay maaari pong makatulong para ma-regain ng XRP ang momentum kung ma-hold ang support. Ang susunod na ilang araw ay critical dahil ang interaction ni XRP sa $2 ay maaring mag-define ng trajectory nito hanggang sa katapusan ng taong 2025. Paano naman po nagre-reflect ang technical resilience sa ETF adoption? Kapag pinagsama po ang strong ETF adoption at technical resilience, nagkakaroon tayo ng environment para sa renewed bullish interest. Kung ma-hold po na XRP ang $2, may mataas po na posibilidad na mag-recover ito sa $2.60 to $2.70. Ang kombinasyon po ng institutional support at saka price stability ay nagiging isang significant factor para sa confidence ng mga traders, investors at saka holders. Ano naman ang long-term implications para po sa atin bilang mga holders? Para po sa atin bilang mga holders o hodlers, ang senaryo po rito ay malinaw. Ang technical at institutional dynamics ang siyang magdidikta ng kanilang short-term strategy. Kung bumalik po ang momentum, may opportunity na mapalakas ang holdings sa medium term. Ngunit kung bumagsak po ang support, dapat maging handa ang lahat sa potential downside at mag-reassess ng risk management strategies. Paano naman po mag-react ang mga traders sa volatility? Ang mga traders ay nakatutok po sa price swings sa critical support level. Ang volatility sa paligid ng $2 ay maaari po itong magbigay ng short-term trading opportunities. Ngunit nangangailangan ito ng careful observation ng volume trends at saka technical patterns. Ang kombinasyon po ng ETF demand at market sentiment ay maaring mag-set ng direksyon kung sino ang mauuna, bounce o breakdown. Ngayon ay ano po ang overall conclusion sa sitwasyon ni XRP ngayon? Sa kabuuan, si XRP po ay nasa isang crucial juncture. Ang $2 support ay ito po ang magdidetermine kung makakabalik po si XRP sa $2.60 to $2.70 na price range or kung siya ay bababa sa $1.85 to $1.90. Ang ETF activity naman ay promising. Ngunit ang market pressures ay hindi pa rin po nawawala. Para po sa mga traders at investors at maging mga holders, ang susunod na araw ay magbibigay po ng malinaw na signal sa near-term strategy at confidence sa token. At bilang panghuli, ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Kung titignan po natin ang technical at saka institutional factors, may balanse ng opportunity at caution kay XRP ngayon. Ang ETF adoption ay isa pong malaking plus, pero ang market sentiment at Bitcoin volatility ay dapat pong isaalang-alang natin. Para sa akin, kung ma-hold po ang $2 support, may potential po na magbago ang trend. Pero dapat maging alert at prepared po tayo sa anumang senaryo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.